Ang puhunan ko dun siguro mga 200, 250. Magkano bebenta? Mga 1.5. Pero ngayon, Mga 20 to 30 kung may magbenta man. 1,000. 20 to 30,000 pesos. Ma'am Jane won the auction for yung one-off piece ko sa Johnny Walker. Magkano yung pinakamataas na price? 270. Yung kung hindi ka pinapansin ng companies and brands na gusto mo makatrabaho, gayahin mo ng gayahin yung gawa nila para makita nila yung ginagawa mo. So I had to prove myself worthy enough na sila yung lalapit sa akin. Tsaka si Jollibee pala, one of our biggest dream collab. Very Pinoy brand na malakas talaga yung presence sa kultura natin. It taught me na life is short. Put your Best. efforts to fifth gear. Work on your craft. Huwag ka manira ng ibang tao. Ano yung hindi mo talaga makalimutan? Suntok sa buwan, tapos bigla na lang nangyari. Si Adidas yun. Greatest risk you ever took? Toy making. This is Money Masters, where true stories spark real change. Gusto nyo bang kumita sa pamagitan ng paggawa ng laruan? Alam nyong may pera? Paano? Here with us is one of the most iconic Filipino toy designers of the world. Creator siya ng world-famous Tech 63 figure, known as the blending Japanese, mecha, and hip-hop culture and Filipino identity. Nag-umpisa siya sa graffiti, street art in Manila now. Nako, global na ang datingan nito. So, wag na natin patagalin. Behind every toy is a power story of grit, passion, and vision. Let us welcome the man behind the movement, Quix! Palakpakan naman! Thank you. Maraming salamat. Nice to see you again and thank you for interviewing. Sige, mag-start tayo, Quix. Tell us, paano ba nagsimula ang lahat? Paano nagsimula ang lahat? 5 years old, as way back as I could remember, mahilig na talaga ako mag-drawing. So, actually yung brother ko, si Kuya Mike, 6 years older than me. Idol ko yun, naalala ko nung bata kami. Pag nagdo-drawing siya, very technical. Cars, mga house, robot. Siya yung pinaka-idol ko. So, I looked up to him. Ginagaya ko yung kung ano ginagawa niya. And eventually, I guess, nakahiligan ko talaga mag-art. So, ako yung traditional na batang Pinoy from the 90s na pagka may art contest sa school, ako yung pambato ng klase ko. Wow! Clay pass. Yung the typical yung mga kamay na may hawak na mundo. Mga puno-puno. Yun ang Talaga? uso dati. Oo. So, clay pass yung gamit namin dati. And then, nung college, parang pinayuan ako ng dad ko na huwag ka na umalis sa school mo, magkuha ka ng business course, tapos gamitin mo yon as to make some business out of your art. At that time, medyo natawa naman ako dun sa idea. So, ayun, tinuloy-tuloy ko lang yung During my time, noong 2000 to 2004, ang nag-i-emerge na market nun na applicable sa akin is graphic design. So, yun talaga yung kinuha ko. From the time that I graduated 2004 to 2007, nag-freelance ako sa graphic design. Hindi, pero ang galing nga na pagkasabi niya. Oo. Mag-aral ka ng business, i-apply mo yung art sa business. Yes. Ang payo niya, sa business school, at least may matututunan kang hindi mo alam dati. Tapos yung art naman, pwede mong pag-aralan niya na on your own. Uy guys, if you're a parent out there, I think you have to take a good advice from the father of Quix. Na kunyari, mayroon kang gusto, yung para sa anak mo, tapos yung anak mo may gusto na alam mo na mas maganda yung, syempre, suggestion mo. Pwede mo pala i-merge, di ba? Sabihin mo sa kanya, o gawin mo to, pero ipasok mo kung ano yung passion mo. Pwede mo magsabihin na talaga napakalaki ng utang na loob at saka contribution ni Of Papa mo. course, nag-click all the factors clicked in for me. Although I would say at that time, never ko ma-imagine na magto-toys ako. Pero nag-start actually yung passion ko for toys. Nung year 2000, college ako. Sa Mega Mall, may store doon for mga hip-hop clothing. Pangalan niya, American Boulevard. Sa third floor yun. Yeah. So, puro hip-hop din, di ba? Sa front ng store nila, may display case na puro toys na mukhang hip-hop to. Parang ibang-iba siya sa paningin ko na as compared to the ones that we see sa Toy Kingdom, mga Transformers, G.I. Joe. Ito parang sariling gawa ng isang tao lang. So, I researched about it. Turns out, si Michael Lau, one of the pioneers ng designer toys from Hong Kong, as early as 98-99, gumagawa na siya ng sarili niyang toys. But it took me around 12 years, 2012, to start my own.
Kasi wala pa akong confidence nun in my capabilities to produce my own toy. Nung nag-umpisa ka, syempre, hindi naman ganun kadali, di ba? Super yun. So, tell us, Halos walang pumapansin sa art toys kasi hindi pa siya thing back then. anong taon to? 2012. So, tell us, ano yung mga challenges na pinagdaanan? Actually, more of ang way of thinking ko back then, gusto kong i-represent yung sarili ko to other artists as someone who took the road less traveled, kumbaga. Since ang conception natin of an artist ever since is artist ako, painter ako, gallery setting, gagawa ko ng show, sold out, kukuha ko ng commissions, and then reset. Cyclical siya. Okay. Na to earn money, you have to paint, kumbaga. Yeah. Isang kahig santo ka. Oo. So nag-isip ako ng way na imbis na ako yung manok na isang kahig santo ka, gusto ko farmer ako. Na meron akong seeds, ikakalat ko yan sa field ko, hoping na one day maging puno sila tapos may fruits akong pwedeng pulutin. So yun yung ginawa ko. Long game siya, kumbaga. Ang way of thinking ko, andito na yung social media, ito yung Facebook tsaka Instagram. Siya na yung pwede mong gallery. Hindi mo na kailangan ng gallery actually to Wow. expose yourself. Wow. So on a daily basis, yun mo lang, build your brand, do works na nakaka-inspire ng iba, do toys na tatangkilikin ng mga taong may same passion as you, and inantay ko lang siyang mag-grow as a brand. Sige. And hopefully, with the thought na hopefully someday mapansin din ako ng mga brands na gusto ko maka-work Yeah. without knocking on their door. So guys, I don't want to miss out on this opportunity for us to understand. Ang sinasabi kasi ni Quicks na pwede nating matutunan is there are two types of income. Number one is what we call as active income and second passive. Active, pag nag-work ka, you get paid. But the problem with active income po is this, the moment you stop working, you don't get paid. So, ang inisip po niya is paano ko kaya mako-convert itong galing ko sa passive income by creating toys. Ang toys kasi, di ba? Quicks, tama ba? Yeah. Hindi lang isa yan pwedeng multiple yun Yes. Oo. Oo. Tapos limited, para may limited number of pieces para magkaroon ng tinatawag na rarity. Hindi lahat makakuha. And then, ang second na sinabi mo, aside from yung sa passive income, ano pang ginawa mong diskarte? Siyempre, all artists, most artists dream of working with very big brands. Yung mga idol nilang brands. Me in particular, si Adidas. I really wanted to work with them since the day I started. Pero I knew na hindi ko pwedeng pilitin yung collab. So I had to prove myself worthy enough na sila yung lalapit sa akin Yeah. to be able to work with me. So, walk us So, through. Gaano katagal yun? At saka, yun nga, paano yung progression? Oo. Oo. So back in 2012, kasabay ng paggagawa ko ng toys, umaandar na yung business namin nila Carlo dun sa graphic design business namin na stinart namin since 2007. So sabay ko naman siyang ginawa at ang way of thinking ko dun, lagi ako may safety net. Na if yung experiment ko sa paggawa ng toys does not work, may mababalikan pa rin akong negosyo dun sa graphic design studio business na. Alam mo, hindi kita, magets. Saan ka nakakuha kaya ng talino na gano'n, no? Hindi, honestly, alam mo, this is really so, Quicks for me right now, having hear you right now for the very first time. You're not only an artist, but you are an entrepreneur. I don't think a lot of people would know that na kasi iniisip nila na I'm from an art school. Pero sa totoo, ang vocation ko and the education ko is business. Imagine mo, naisip po niya yun, na talagang ibang klase yun na naisip mo paanong gawing opportunity at saka ito po ang ginawa niya. Meron na siyang day job, meron siyang talagang negosyo na pinagkakakitaan niya ng main, ito yung passion project niya. Diba? Hinintay muna niyang lumaki bago siya nag-switch. Ang problema kasi ng karamihan, Lalo na ganun. oo, wala namang employees, Dahil di ba? Mm. I hate employment already. I want an employment. So, nilive niya, wala siyang safety net, wala siyang income, wala siyang source of income. Hindi lumaki to. Ang nangyari, bumabalik sila sa dati. Although in a way naman maraming naging successful sa ganong sugal. Pero hindi lang siya for me. Lagi akong sigurista. Hindi, I wouldn't advise that also for anyone. Bakit? It's too, kunyari, may family ka, may rent ka, di ba? Oh. It's so risky. And then third na kailangan nyo matutunan, pag ikaw kasi ang lumapit sa
mga clients or Higher lumapit sa ground. brand. Higher ground sila eh. Oo, Nakatingin wala. sila sa'yo pababa. Walang bargaining chip eh. exactly. Wala. Tatawaran ka. Di ba? Hindi ka papansinin. Pero ang ginawa mo, anong ginawa mo? Ginandahan ko ng ginandahan yung output ko to the point na hopefully mapansin nila ako someday. Tuloy pa din yung dream ko na in anticipation na kontakin ako ni Adidas. Kailan yun? 2019, 2020. Meron kaming collector, si Tito Bernard Season, na may friend siya na niyaya sa exhibit namin sa Secret Fresh, na employee pala siya ng Adidas. Okay. So, Philippines. Philippines, si JD Cortez. Okay. Na kita niya yung toy ko, hindi niya magets ang liit-liit nito, batang mahal. Pero eventually, na-appreciate niya yung buong culture ng art toys and toy collecting. Nirecommend niya kami dun sa Adidas Philippines. And it started from a t-shirt project, tapos nagtuloy-tuloy na siya to shoes and toys and everything else that... Also, I would say sa toy industry naman, besides Adidas, ginawa ko din yung same principle na pag walang pumapansin sa yung big company, toy company na gumawa ng toy for them, binutleg ko sila. Si Danny. Robot Danny. Can you explain to me what you mean by bootleg para maintindihan ng ano? Unauthorized na ginamit ko yung platform nila na may Tech63 look. Ginawa ko siya in resin na kayang gawin sa kahit anong garahe. Silicone mold tsaka bubuhusan mo na resin tapos i-hand paint mo sila. So walang permiso from Kid Robot. Gumawa ko ng sarili kong Danis na produkto nila na may tech yung mukha. Tapos eventually nung nalaman nila, imbis na magalit, nag-iyaya sila mag-collab kami ng official. Kaya nakakatawa din. So, in other words, from Adidas, ano pa yung mga brands na ngayon na nakasama mo na? Very proud kami sa nakipag-collab sa Smart Communications, Telco. And si Johnny Walker, gumawa kami ng Blue Label Quicks Edition 3 years ago. And then si Secret Lab, isa sa pinakasikat na gaming chair manufacturers from Singapore. Naka-work din namin sila. And marami pang iba. Pero yun yung mga pinaka-notable ko na collabs. Tsaka si Jollibee pala. Si Jollibee. Sorry. Hindi ko nakalimutan. One of our biggest dream collabs. Very Pinoy brand na malakas talaga yung presence niya sa kultura natin. Sige, pwede natin pakita yung yung toy na Jollibee. Ito, naku, first time ko mahawakan to. Alam nyo guys, ba't ko first time mahawakan to? Kasi kahit may pera ka, hindi mo mabibili to. Hindi, can you explain to us? Personal collection ko to, pero sa'yo na. Para may grabe! Nako, grabe to! Grabe galing, fresh from bahay. Kaya walang pirma. Galing sa bahay. Explain to us. Please explain to us. Explain lang. Para ma-educate naman yung mga taong hindi nagko-collect ng toys. Bakit kami magko-collect ng ganitong toys? So, si Tech63, yung character ko since 2012, thinking na gusto ko gumawa ng isang character na kahit ilang milyon kong beses siyang ulitin, hindi ako magsasawa. Okay. So, ang parameters ko nun, lahat ng kinahiligan ko since bata ako. Explain the character So, ko. Japanese robots, kinalakihan namin ng 80s. Voltes 5, Mazinger. Daimos, Mazinger Z, Bioman, Shider. Inabutan mo yun? Oo. Tapos nung 90s, hip-hop culture tsaka graffiti. Talagang naging big fan ako nun. From, mostly Western influence, American influence naman. So, Japanese robot, hip-hop yung suot niya, tapos graffiti yung art ko. All combined into one character. Sige, paki-explain mo nga yung sungay, yung mata, yung mukha. Yung helmet mismo, inspired na Gundam, Evangelion. Natatanggal ang ulo? Gundam, Evangelion, Bioman, Shider. Grabe. Halo-halo na. So, ikaw ang gumawa ng talagang image na yan, no? Yes. Oo. Yung posture na nakatayo, signature yan, di ba? Yes. Yung parang maanga siya na yung chest out. Kaya naka-curve yung likod. Okay. Tapos, nakapumulsa yung arms. Ang kwento dito, sa Resin Toys, yung unang Tech63 na ginawa ko ng 2012, gusto ko siya mukhang hip-hop but at the same time, efficient yung pag-reproduce in resin. So, para wala siyang parts na kailangan mo pang idikit-dikit or i-manage yung joints, isang piraso lang yung arms na nakapamulsa. Pinag-isipan mo talaga. Para madali siya i-recast at the same time, hindi siya masisira ng mabilis pag tin-transport ko. Kasi one piece siya eh. Oo. Parang it takes strength to destroy one piece. Yung sa sapatos naman.
To represent hip-hop, very iconic si Adidas Superstars. Pinasikat ng Run DMC noong 80s. So, yun yung ginawa kong look niya na naka Adidas Superstars, pantalon, hoodie, tapos Japanese robot-inspired yung helmet. Pero ang ibig mo sabihin din to, Quicks, right from day one, yan na yung image, hanggang ngayon yan pa rin yan? Di Yes. Wow. Oh, nag-evolve siya in a way na medyo iba na yung itsura ni Tech. 2012 na itsura ni Tech, mukhang ibon pa yung medyo matulis. Over time, na perfect ko siya to how it looks now. Pero ito, ginamit namin ito since 2017, hindi pa nagbabago. Oh, ito Parang lang. na-reach ko na yung peak Tech 63. So, ano ibig sabihin ng Tech TEQ? Technique galing Pilipinas. Yung 63 kasi country code natin. Diba? Ganyan. Ano lang, maliit na Easter egg pag nalaman ng mga tao from abroad. Di ba? Uy, Pinoy yan. No. Oh, now you know. So, technique galing sa Pilipinas, magaling yan. Parang ganun. So, Proud to be Pinoy. when did you discover na hindi na to art, pero naging movement na siya? As a movement, Well, I guess dati kasi, pag Toycon Pilipinas, Oo. wala ako, hindi ako sumasali. Ah, Parang maliit pa naman yung crowd ko nun. oo. 30 to 40 very, very loyal collectors. Na sila mismo pwede na kang buhayin on a monthly basis. Basta sila yung nagpapasold out sa maglalabas ako ng 50 pieces. Casually, may ibang bibili. Pero most of it mapupunta dun sa talaga, yung hardcore fans namin noon pa. Na nag-start kami ng 2013, 2014. Pero believe it or not, 90% ng mga taong pinapadala namin sa States, hindi dito sa Pinas. So, dito sa Pinas ng time na yan, hindi pa ganun kasikat yung art toys, unfortunately. Although sa tulong ni Big Boy, andun kami lagi sa Secret Fresh kasi sa mata ni Big, pa lang as early as maybe 2008-2009, nagko-collect na siya ng mga art toys from the US So, siya yung nagbigay sa amin ng way na magka-platform na i-introduce yung art toys sa Pilipinas. But it took me around siguro 6 years to realize na very commercial pa yung panglasa ng mga Pinoy. Mga pa yan kapanahonan ng G.I. Joe Transformers. So, pero nung pumasok yung Funko Pop, ayun na, medyo nag-iinit na yung entry level for us to be able to introduce our art toys. So, ang strategy na ginawa ko nun, pinirata ko si Funko, gumawa ko ng Tech 63 na mukhang Funko, pati yung packaging niya. Pero hindi siya official Funko. Tech 63 siya, na forbidden pa nga yung tawag ko, kasi medyo bawal. Yun, nag-hit siya among Funko collectors na up until now, 2025 na, marami din sa loyal collectors namin come from the Funko Philippines community. Sige, let's talk about international. Sino yung mga popular na well-known ka-collectors na collect ng toy mo? Nakilala? Well-known collectors, Or if not artists, di ba? Oo. Well, yung isang actually nag-inspire siya sa akin na very notorious sa States si Zach Lord. Siya yung nagturo sa akin na may documentary na kaya siya nag-bootleg ng toys which is he's famous for mga peking G.I. Joe look na naka-card na may plastic. Ganon siya gumawa ng toys na medyo punk. Very artsy yung pagkagawa niya. Ang nakuha kong knowledge sa kanya sa documentary na andun siya, yun nga is yung kung hindi ka pinapansin ng companies and brands na gusto mo makatrabaho, gayahin mo ng gayahin yung gawa nila para makita nila yung ginagawa mo. And eventually, ma-appreciate nila yung effort mo. Parang gano'n. So, sa kanya ako natutunan yun. And I guess, si 123 Clan, idol ko sa graffiti, meron din silang Quicks So, nakakataba ng puso na yung mga idol ko from before. Tumatangkilik din sila ng toys ko. Tsaka si Aaron Woes, taga LA. Sikat siya na, from LA and Hawaii, na Filipino parents. Very popular siya sa graffiti. Avid collector din siya ng toys ko. Wow. So, yun, to name a few. Amazing, amazing. Thank you. So, ito lang exciting part, no, yung sa, okay, I will educate you naman about toy collecting and pop culture. If you can notice. Yeah. Oo, Di ba? puro cos. Oo, itong mga to, like COS, Bear Bricks, di ba? Ang dami po niyan. We collect them Yeah. because, number one, as you can see, it's appreciation. And on top of appreciation, nag-appreciate din yung price ng toys. Hindi lang ito laruan, no? Na iniisip natin. In a way, parang siya, speculative investment. May mga years na mababa, may mga years na mataas. So, nung COVID, ang taas.
Oo. Ngayon, medyo nagko-correct siya. Oo. Pero In terms kanya, of itong dalawa, si Oo. Cos tsaka si Bear Brick, yung medyo parang market, what do you call that? Marker. Kung oo. kamusta yung industriya. Oo. Si Cos, ang interesting siya for me, isang tao lang siya. As Okay. opposed to Bear Brick na kumpanya. No? Ang And, cost, ito yung mga may Ito. X. Oo. Halos Oo. lahat to Cos. Oo. Ano siya, medyo same background kami na from graffiti. Nag-switch siya to toys. Tapos hindi niya natinantanan niya. Toys tsaka paintings din pala. So may contemporary game din siya. So, educate us naman, on your end naman, yung personal journey mo. When you started, magkano yung mga toys na naibebenta when it was starting? Yung ganitong kalaki, Oo. when it was starting. Actually, mas maliit dito yung sinimulan namin, 3.5 inch, si very first Tech 63. Ang puhunan ko dun siguro, mga 200, 250. Magkano Kasi- bebenta? Mga 1.5. 1.5. Noong time na yan. Oo. Pero ngayon, May mga collector na, yung pinakaunang tech ko is Ah. one of the most, what do you call that, sought after. yeah. Kasi handmade ko yun, tsaka hand-painted. Okay. Siguro, I guess, mga 20 to 30 kung may magbenta man. 1,000? Oh, 1,000 pesos. 20 to 30,000 Yes, pesos mga from... 400 to 500 US. Yung mga una kong generation. So, imagine mo, nabili nila ng 1.5. Ngayon, ang value niya nasa 25 to 30,000. Pero konti lang din silang meron nun kasi Yeah. hindi ganun kadami yung nagawa ko before. Yeah, but still, ang point lang, how many years ago? That was 2012, so 13 years So, ago. in almost 10 years time, so nag-10x na yung ano niya, yung value. Just Yeah, in a way, yeah, Yes. yes, of course. Pero I'd say may ano pa nga ako dun eh. May malas ako in a way na yung unang-una kong ginawa gamit yung water stop putty. Water stop pa gamit ka nun eh, hardware. Tapos pinintahan ko siya as yung sample ko. Yun yung minoldehan ko ng silicone mold para magbuhos ng resin para dumami siya. Nabenta ko na hindi ko alam. Nahalo ko. Walang may alam. Kung Oh, no. basta may hawak ka na yung unang tech ko, may chance na yun yung prototype. Oh no, So, yan ang pinaka-valuable. I guess, pero hindi ko na alam kung nakanino din eh. Oh So, no. malas din. Pero Hindi mo malas, pero di ba nagkataon lang. tidbit Grabe. lang na somewhere out there may hawak. Akala niya siguro regular resin yun. Pero totoo, yun yung una. Pero okay, right now, kasi ganito, just to educate you, sa toy collection, hindi naman talaga yan negosyo. Pero may mga iba, ito lang pardon me for the word, ginagawa talagang negosyo. If you can, why not? Oo. If you can flip or earn some profit from it, well, right mo naman yun. Just to educate you, okay, sa mga ganitong toys, meron tayong tinatawag na release price, yung pinaka-day of release na price. SRP. O, SRP. Meron tayong resale price, okay? And meron tayong auction price. Mm. Okay? So, nung nilabas to, 25. Nung nag-resale na sa market, magkano na? 64. Yung kaibigan namin from Whipcap, si Mav, tropa namin yun eh. So, sabihan na namin siya na may set siya. Pagkakuha niya ng set dun sa Toycon, pagdating niya sa parking lot, may lumapit sa kanya na gusto bilhin for 64,000. Tapos sabi niya, ay hindi, kaibigan ko si Quicks eh, hindi ko bibenta. Pero nung kinato niya sa akin yun, sabi siya, dapat binenta mo yun kasi pwede ka naman namin uli. Nagsisi siya, ay ganun ba, sorry naman. Pero nakakataba din ang puso na. Inuna niya yung friendship bago. Yeah. earning So, mo. and then may auction price yan. Guys, pag in-auction yan, kunyari sa public, what's the potential, I doubt na it would have like a high auction price kasi madami sila. Okay. Siguro kung yung, meron akong Rare. isang piraso sa bahay na may 87,000 Number. Jollibee delivery. Ah, Hindi nila in-approve yun kasi daw, lampas na sa panahon. Hindi na yun yung current campaign nila. number. Wala na nagla-landline pati, di ba? Oo, Puro, oo. online. So, yun yung nag-iisang prototype na pinresent namin sa Jollibee tapos hindi na-approve. Pero pag i-auction mo yan, Oy, sana. Oh, one-off siya eh. Kasi pag nag-one-off siya, anong potential nun? hindi ko alam. Ayoko nang Sky is the mag-speculate. limit na yun. Ayoko Oo. mag-speculate. So, nagigets nyo guys. So that's the market, no? Pero we don't, again, encourage, if you want to collect toys, ang first rule talaga, you collect because you like it. Yes. Gusto mo lang kasi Number one. nakikita mo. Oo. Tapos number 2, you collect it because you believe in the story, and the same time in the person who created it. You're supporting the movement. And bonus na lang talaga in the near future. Mm, Kung kunyari, wala ka na, 'di ba? Or Yeah. pamana mo, tama. 'di ba? In time, Pwede mo may i-liquidate. value pala, Oh. 'di ba? Ma'am Jane won the auction for yung one-off piece ko sa Johnny Walker.
Kasi ano talaga, she really wanted that. So, nakipaglaban siya sa auction. Nung time. Magkano yung pinakamataas na price yun? 270? 270,000. Ah, Magkano nag-umpisa yun nung auction price? 25? 25,000. Alam mo, I'm sure marami ka na naka-collab. Di ba? Yung collab, Jollibee, Adidas. Ano yung hindi mo talaga makalimutan? It's not because it's special. Hindi mo makalimutan kasi mahirap, parang suntok sa buwan, tapos bigla na lang nangyari. Si Adidas yun. Sinasabi ko kahit sa sister ko, sa mom ko. After nung Adidas collab, masasabi ko na kahit mamatay ako next day, okay na ako. Nakuha ko na yung Wag dream. naman. Oo. Nakuha ko na yung dream collab ko. Oo. Kasi Sige, ano yun eh, may parang- Adidas ka bang dala na Oh ano? yes, actually, Yung fourth design namin na ano. Ano yung fourth Nila design? ba? When you say fourth design, pang-apat na to? Pang-apat na. Nauna nung 2021 James Harden. Okay. Tapos 2022 Adidas Forums. Dalawang colorway yun. So, 1, 2, and 3 yun. Ito yung number 4. Okay. Basketball shoes. Kakolab ko si Kevin Kiambao. Isa dun sa mga up-and-coming na super Wow. basketball players natin. Oh, nako. And Fake para na sa'yo fake, to, ah. actually. Para Wow! Ay, naks naman, no? Naks na, no? Ayan na naman. Grabe. So, ano siya? KQ63 yung tawag dun sa project na yan. Sige, explain to us. Sige, educate us. It was released for ni Adidas, ni KQ, tsaka yours truly noong Independence Day 2025. Pero ang directive ni Adidas sa akin was medyo gas-gas na yung notion na pag Independence Day Filipino flag colors. Tama. So, ang ginawa nila, they asked Kevin Kiambao, anong kulay gusto mo? Tapos, mabilis yung sagot ni Kevin Kiambao. He really wanted it to look with the neon hot pink colors. Oh, talaga? Kasi yun yung ano din medyo trendy sa kahit sa PBA, NBA ngayon, yung mga basketball players, mahilig sila sa flashy colors sa shoes, specifically pink. So, at the same time, gusto ko pa rin na may onti siyang Philippine flavor. Kaya nilagay ko yung yellow, yung golden sun color ng Pilipinas. Wow. Para at least yun natira siya. May pagka-Pilipinas pa din siya. And, So, yung brand ng Quicks nandito sa and likod. yung brand ni KQ nandito din. Oo. Yung logo na ginawa ko for him. Tapos, shout out sa Lasal. May onting green. Pati yung art ko sa loob. May green. Tapos Kasi, ito? wala, pangkulay lang yan. Para, complementary color dun sa, green. Guys, susuotin ko na. Oh, ha? yeah. Susuotin ko na. Salamat. Oo. Diba? Anong masasabi nyo? Diba? Kitang-kita ka yun sa kalsada pag Oo. pinang-jogging mo. Pag nakita, reflectorized to, kapatid. May parts na reflectorized actually. Yung stripes. Oo, tsaka hahabulin ako ng aso nito. Mukha siyang masarap kainin. Parang Wow, candy. very nice. O, di ba? So, ngayon, pag-usapan naman natin yung money management ni Quicks. Mm. Siyempre, ngayon, alam na natin na hindi ka lang isang magaling na artist. But you are really a good entrepreneur. But we need also to want to learn kung si Quicks ba ay nag-iipon. Right now, may pinag-iipon na kaming investments ni Utol na hopefully pag-retire namin, doon kami titira. And at the same time, kaya nung kanina din earlier, tinatanong kita na quite liquid. Hindi ko alam kung saan ilalagay yung money ko in a sense na pag kailangan ko na siya, emergency-wise or another investment-wise, madali ko siyang i-liquidate. So, right now, nasa state siya na very liquid, although nagta-timeshare din ako. And at the same time, tinatry ko din ilagay sa iba-ibang basket, yung mga itlog ko, kumbaga. Wow. So, during the boom ng crypto, nag-NFTs din kami. So, may ipon ako sa crypto, sa Bitcoin. Nandyan lang yan, nakapark. And then, sa real estate, meron din kaming onte ni Utol na ina-investan. Small businesses, restaurant, meron kami with Big Boy. Although, oo. Titignan namin kung saan siya mag-grow from there. Investments-wise sa toys, lagi kong binabalik. Yun yung primary. Out of everything, back to the production lagi. Especially pag USD yung nakukuha namin. Yeah. Bumabalik yun sa production ng toys. Galing. Kasi yung factory namin sa China, nasa China.
Yeah, so who taught you all of this? Na paano mo natutunan 'tong mga 'to? Meron I guess, barkada ko sa college. Besides my dad, of course, very knowledgeable. Tsaka yung mom ko, early retiree siya na at 45 years old, tinalon niya yun. Nagbuo siya ng resort sa Pansol, Laguna, which is hometown din ng dad ko. Yun ang inasikaso niyang business niya, yung resort. Guys, ito I hope you're learning again. Very important na yung money lessons and money management, kailangan matutunan natin sa bahay yan, di ba? From the parents. Chinky, wala nga akong parents na nagtuturo sa akin eh. If you don't have parents, the next thing that you can do is you can learn from your peers. Yung mga kaibigan mo, pero yung mga kaibigan ko, rin, tambay rin eh. Okay, mga tambay yung nagturo sa akin na iwas po Hindi, pero may mga iba talaga, walang di ba? Hindi ganun ang pick-up eh. Ang pick-up nila, sugal talaga. Oo, totoo. Di ba? So, doon napunta. Oo nga. Pero ikaw, na-pick up mo, how to be, calculative. Di ba? Pero yung third, ang pinaka-best talaga, you find, parang mentors and coaches na mas magagaling sa'yo. Right now, you're running a team, di ba? Super, yes. Managing business, logistics, brand partnership. Yun nga. Although philosophy ko about the team concept and company concept, mas gusto ko yung maliit. Very dedicated kami na 5 lang kami sa core group. Tapos, I never aspired to be a big company. Kasi end of the day, alam ko, niche market lang kami. So, I want yung full capacity ng team as a small team, pero yung yields namin high malakas. efficiency. Kakainis to. Hindi naman. Alam mo kasi guys, ito lang for you to understand if you're watching this right now. Alam niya kasi alam niya na yung kanyang business is a niche market. Pero ito yung kagandahan. Yun yung sinabi ni Seth Godin. I don't know if you know Seth Godin. He's a great marketer. Sinabi niya, you just need to find 1,000 loyal customers. Yes. 1,000. Itong 1,000 loyal customers, yun na yung pwede magpayaman sa'yo. In a way, yung sabi ko kanina, 30 to 40 customers na lagi kong pwedeng balikan. Sila lang, buhay na ako. Hindi mo kailangan ng mga thousands or millions of customers. Ito yung niche. Sakit sa ulin pag nasa millions of customers ka na. At the same time, bukod sa profit, di naman kami 100% profit driven. So, we have high respect for our collectors too. Kasi kung profit lang gusto namin. Syempre, magbebenta Etong si Jollytech, gumawa pa siguro kami ng 1,000 easy sell. Pero kinik namin siya at a low number na 299, tapos na yun. Kasi at the end of the day, yung value ng toy will keep on this certain level as long as kinik mo din yung promise mo na ito lang ginawa na. Hindi rin value ng toy yan, hindi rin value ng price yan. Value na rin ng founder and owner. Yes, in a way, yun yung binibili nila. Di ba, yung parang tiwala Guarantee na, okay, we want this to be limited kasi pag ito yung the law of scarcity, no guys? Supply and demand yan. When the supply, marami siya, and the demand is little, babaksak ang presyo. Yes. Pero yung supply little, pero yung demand sobrang dami, ay gusto ko pero wala akong mabilhan, tataas talaga ang presyo. Basic. Yun din ang nangyayari sa mga ibang mga toys na ibang brand. Iba pa yung si COS, may Veblen goods, siya in a way na mas taasan mo, mas desirable. May ganun ding Oo nga. may ganun ding laro lalo na sa contemporary scene. So, okay, so right now, you as the ano naman yung, yun nga, diskarte mo, pinapaliit mo, yung overhead mo, pero maximum talaga, di ba? Yes. Mama-maximize mo talaga yung profit. And at the same time, yung brand namin, very respectful sa collectors na hindi kami nagre-reissue or masyadong madami yung ginagawa. Kinikip talaga namin para yung bumibili din sa amin, ramdam na ramdam nila na special yung toy na ginagawa namin. Pero ito lang, magaganda lahat ng mga kinikwento natin. Pero I want to go to the reality. Yeah. May moment ba na sinasabi mo na, I want to quit or stop? May nangyari bang moment sa buhay mo? Swerte ako na hindi pa dumadating sa akin so far. Pero pinaghahandaan ko na yung moment na yan. Kaya ka na naman eh. Sigurista ka na naman eh. Kaya right now na habang mainit pa, okay, minamaximize lang namin yung profit. Keep true to yourself. Eventually, dadaan din yung time na yun na hindi ka na as sikat as before. So, naglalaro sa utak ko yun. By the day that comes, marami na kami napasok ang ibang
Yung mga itlog namin nasa marami ng ibang basket. Galing. I'm safe, I think. Guys, if you're again out there, if somewhere out there beneath the blue sky, okay guys, strike while the iron is hot. Yeah. Okay? However, you should never put your eggs, In one basket. Oo. diversification. Sabay din natin to. Kung gusto mo talaga yumaman, never kill the goose that lays the golden egg. Yun. Di ba? And your main goose is your brand called Quicks. Yes. Kaya nga guys, hindi porket na kilala ka na, sikat ka na, lahat ng opportunity tatanggapin mo, maniwala ka, mabablindside ka. When say mabablindside ka, you might partner with someone or get into something na imbis na makatulong sa'yo, kikita ka nga na malaki, pero masisira brand mo. Pag nasira brand mo, nasira negosyo mo, ang hirap na buuin Totoo. yan. Quicks, marami ring lumapit sa akin na mga brands like lending app, gambling app. Yeah. And I really say no. Again, syempre, sasabihin natin, pera yan. Pero ang point lang, hindi natin value yan eh. Oo. Di ba? Ayoko kasi sa gambling in a way, if you personally ask me, is addictive. It's a drug eh. In a way, siya eh, parang feeding the drug to the person who's already addicted to that drug. Kaya hindi ko siya type. Yeah. So, Quicks, what do you wish someone told you when you were just starting out? Sana sinabi sa akin na nag-umpisa? Good question. Na ganyan yung itataas ng Bitcoin na US. 2012? Oo, grabe yun, no? Oo. Pero wala naman taong may crystal ball. Wala naman, oo. Oo. So siguro ako, yung lagi kong naiisip, even sa deathbed ko, I think I'd believe this na yung goal mo na iniisip mong sana magka 1 million ako tapos na yung problema ko. By the time na may first million ka, nandun ka na sa mentality na 10 million yung gusto mo. So, pag nasa 10 million ka na, gusto mo yung 100 million. Wow. It doesn't stop di ba? Wow. Yung sense of, what do you call that? Goal. Yung goal mo never stops going big. So, siguro, I'd tell my old self to my 20-year-old self na don't think about your goal. Think about yung journey going there. Mas may enjoy mo yung journey and the people you meet to get those goals. Mas tatatak siya sa isip mo. Kasi by the time na you reach your goal anyways, may mas malaki kang next goal na gusto. Hindi siya nagsastop. Be 100% satisfied about your accomplishments. So might as well, don't think about that. Think about the journey going there. Ikaw, ano yung pinakamapait na journey mo, you would say, not only in toy creation, but in your life? Big hit sa amin yung namatay yung dad ko kasi we all looked up to him and he was a very great man. Yung disposition niya, my sister would always say parang pare. Nagkakamali pa yung mga taong nagpapabless sa kanya sa church eh. Kasi akala siya yung paring nag-civilian after niya mag-lay minister. Lay minister kasi. Wow. He had that energy around him. 2014 namatay siya. Double-edged sword yan. Big blow for us kasi idol ko talaga siya. Wow. But at the same time, it taught me na life is short. Put your Best. efforts to fifth gear. Wow. Kasi baka onting antay mo lang, 55 ka na din. Katulad ng age niya na na-diagnose siya ng cancer. So might as well Wow. do your best with your time. So from 2014 to 2018, yun talaga yung hinataw ko. Bahala kayo magsawa sa trabaho pero papakita ko lahat ng gusto kong pakita sa art-wise. So you would say talaga, Quicks is Quicks right now because Everything that happened, pati yung pangit tsaka yung mali, led me to this. So wala akong regrets. Wow. Lagi ko binabalikan din yung music composer ni Ingmar Bergman, yung director ng Seventh Seal. Oo. Very specific kasi yung tunog na ginagawa niya for Ingmar Bergman's movies. Pero orchestra, medyo weird lang yung tunog. Nilapitan siya ng isang royalty from Britain na, ba't yun lang ginagawa mo? Very niche. Wala namang pera dyan. Hindi ka talaga maging traditional na orchestra. Mas maraming kikitain. Nasabi lang niya, tatagaluan lang, yung kaharian namin maliit. Pero sa kaharian namin, kami yung hari. So, yun yung ginagawa ko ngayon. Alam mo yung philosophy na yun? Mm. I would rather be a big fish in a small pond Exactly. rather than a small fish. In a big pond. Oh. You brought the Filipino design all over the world.
I'm saying, Quicks Design, di ba? What does this mean to you, carrying the Philippine flag, no, in terms of the toy industry? Double-edged sword din na honored ako na nandun na yung brand namin right now. At the same time, may onting heaviness din siya na I have to be responsible. And well, with the guidance of my sister and my mom naman, na I need to control how my perception is in public. Even though medyo pagangsta-gangsta yung datingan, at least nare-reflect ko na be respectful, be humble, tsaka be grateful to your roots. Yun lagi yung tinatry ko i-keep. Which is something we got from our dad, naturally. Okay. Swerte din. Ako, ang isang, alam mo, habang sinasabi mo yun, isang talagang Filipino pride for me, na talagang tumatak sa puso ko, na talagang walang iba kundi si Francis M. Oh, Francis Magalona. Oo. So, Super. naabutan mo rin si... Of course. So, how... Pumunta pa sa burol niya, pero wala ako masyadong kilala. So, tambay lang kami sa labas. Out of respect lang. Oo. Sa Christ Paano ka na- na-impluensya ni Francis? He represented for me something na even though random ka na walang may kilala sa'yo na part of this world na Philippine Islands, you can make a mark if you pioneer in an industry na na-appreciate na sa ibang countries pero dito hindi pa. So that's what I did too. Nung hindi pa na-appreciate yung art toys, konti Yeah. pa lang, mga grupo pa lang ni Big Boy nangongolekta dati. I made a niche for myself. I made my own path na to be in this industry and do my best in it. Tapos wala sa isip ko yung maging world-renowned. Parang for me, naturally, nag-follow na lang yun. Pero you know what? Yun nga, I realized that you are a great artist, you are a great entrepreneur, you are really a great example for Filipinos. Thank you. You are really also a great son, honestly. Salamat, You have honored your salamat. dad well. And Thank you. It's special. no, Sana marinig ni Papa. I'm sure your father will be proud of you na he have raised you well. Yun yung sinasabi ko sa mga magulang, no? Huwag kayong mag-iwan ng pera, mauubos yan. Huwag kang mag-iwan ng bahay, mabebenta yan. Huwag kang mag-iwan ng negosyo, malulugi yan. Mag-iwan ka ng tamang values eh. Diba? I'm sure the values that your father has passed on to you. More than whatever financial aid na binigay nila sa amin, I guess yung traits niya Oo. na binigay sa amin naturally, Oo. very thankful ako. Yeah, right now, I'm sure there are some content creators and digital dreamers out there na nag-watch ng episode Yeah. natin. They are so, alam mo, there are so many talented Pinoys. Super. Oo. Oo, 'di ba? Pero lang invisible sila, underrated, hindi napapansin. What can you tell them right now, yung mga struggling pa? For me, the best time to be a creator is today, now. Hindi ko ma-imagine kung paano maging artist in the 80s and in the 90s Sobra. na walang social media. Hirap. Very local ka lang. Sa gallery mo, sa town mo siguro, sikat ka. Kung swertehin ka, invite ka to Europe or US mag-exhibit. Pero hanggang doon ka lang. Ngayong may Instagram, Facebook, TikTok, parang buong mundo na yung gallery mo. So, now is the time to, kung ano man yung idea na meron ka, labas mo na yan. Kasi there hasn't been a better time in history for you to be an artist. Sige, ikaw naman as a creative artist naman right now, how do you keep on thinking of new ideas na hindi ka mababurn out? Yun nga, I always go back to yung childhood favorites ko. Japanese robots, hip-hop, tsaka graffiti, unlimited resources yan. Stick to what I love, hindi ako magsasawa hanggang mamatay ako. Wow. Yung lagi nagawa ko. Alam mo, grabe, relate ako sa iyo. Alam mo, yan din kasi ang tanong parati sa akin. Kasi I do content creation naman Yeah. every day. Yeah. Chinky, maubusan ka ba ng content? Nababurnout ka ba? Hindi. Hindi, di ba? Hindi kasi, una, alam mo bakit? Kasi alam ko yung target market ko eh. Yeah. Alam ko yung problema nila. Oo. Alam ko yung nararamdaman nila. Yeah. As long as present yan, hindi ko mauubusan. Tsaka you strike niya sa man who's very self-aware. So, sharp ka. Alam mo na yung gusto mo. Tsaka alam mo yung industriya na ginagalawa mo. So, I think hindi ka din mauubusan ng content. From the Yeah. short moment na nakilala ka namin. So, right now, okay, fast talk tayo, Boy Abunda style. Alam mo na siguro to, no? Okay, art or business? Business? Business. Oh, business. Tech 63 or Jolly Tech? Tech 63. Oh, syempre, OG. Most sulit collab. Adidas. Ugali mong gusto mong baguhin. Yes, man.
Oh, o manghingi na kayo ng toy. Okay. Dream brand collab na hindi pa nangyayari. Bear Brick. Ako yung 001. Paboritong toy growing up. Ninja Turtles. Ako? Yeah. Oo. Talaga? Sino sa kanila? Casey Jones. Medyo kamukha nito. Ako, Michelangelo. Michelangelo. Okay, Pinoy na Pinoy trait mo. Matakaw. Greatest risk you ever took. Toy making. Message mo sa lahat ng artist na feeling di sila enough. Work on your craft. Huwag ka manira ng ibang tao. Wow, grabe. grabe. Alam mo, I just want to focus. You don't have to blow other people's candle to know that yours is brighter. Yun, sakto. Diba? Ganda na. Gamitin ko yan. Oo, di ba? Hindi mo kailangan hipanin yung kandila ng iba. Yan. Di ba? Medyo sakit sa art scene tsaka toy art scene din. Totoo Nakikita ko. Crabs in a bucket. Kaya kami, bahala kayo dyan. Oo, Sariling diba? kami. Sariling pa. Success in one word. Fulfillment. Oras na fulfilled ka. Yes. Sumakses ka na. Ah, Ngayon, challenge nga natin ngayon si Quicks na mag-ipon. Oo naman. Challenge natin sa 60,000 ipon challenge. Kaya na niyan punuin to in one day. Pero ano lang, di ba? Thank Ito, you, thank you, alam mo thank na you. itong ipon box yes. ito? Oo naman. Napapanood mo na ba ito sa Oo. TikTok? Oo. Start ka muna sa 20 pesos. Yes. Oo. Tapos, shade ka lang. Pag naglalagay ka, lalagay mo yung barya, perang papel dito. From 20, nabuo mo na 15, hindi mo na malayan, may 60,000 ka. Oo. Ang maganda niya yung mga, pag-uwi mo, tapos yung mga Barya. barya. Oo, Gusto mong- tapos lagay mo lang dito. Tama. Don't forget lang what you're saving for and start date and end date. Yan, Ang para galing. sa yan. Actually, ang galing nitong concept na to kasi nare-reach mo yung masa na yung teaching mo in a way na very presentable at the same time cost efficient. Oo, gamified siya. Oo. Tapos, syempre Pangmasa naman, talaga. meron tayong ipon cards. Salamat, sir. Ito naman, pipili ka lang ng card every day. Okay, pili, choose one. May Basa. saying. Alam mo ba na kapag ina-add mo ang lahat ng number sa orasan, ay magiging sum ay 78? Kaya naman maghulog ng 78 sa ipon box. Ayan. Nice. Isa pa. Ay, Ayan. Isa pa. Gamified yan eh. Galing 3 random peso bill challenge. Pumili lang ng 3 peso bill sa iyong wallet at ikaw ang bahalang mag-decide kung magkano ang ihulog mo sa ipon box. Oo. Kaya punta ka sa wallet Parang mo. skip. Oo. Di ba? Special drop. Ito Galing. maganda to para sa iyo. Waistline challenge. Oh! Kailangan namin ni Utol pareha. Kung ano ang waistline mo, yun ang hulog mo sa ipon box. 38. So this yours also. Galing, sir. At Thank syempre you. naman, hindi tayo mawawala na syempre hindi itong buong Thank box set you. ko. Sobra. Thank you. Alam mo, makakatulong to kay Quicks lalo pang mag 10x ang kanyang kayamanan. Salamat. Oo. Thank you. Thank you Salamat very sa much. gabay. Thank you din, sir. Nice Thank to you meet for the shoes. At the same time, yung toy na talagang pinangarap ko lang, pero ngayon nagkaroon na ako. Thank you, Lord. Tsaka from now on, Ay, oh. kausapin mo lang si Utol. Sige, ganito. By the way, how can they get in touch with you? Paano ka makakontakt? Or Instagram, Facebook, tsaka yung website namin, bulletpunk.com. Yun lang. Okay, bulletpunk.com. So, guys, there you have it. I hope itong Money Master series natin, may napulot po kayo. Kung ano yung mga napulot nyo, pwede nyo pakitype lang sa comment section. I learned. Ano yung natutunan nyo? And then please share it lang sa comment section. And not only that, guys, if you want really to learn business, kung gusto nyo, I'm going to have a free session about on how you can grow your business o yung parang side income mo na kahit di ma-affect yung present income mo. If you're interested, just type IGB in the comment section. It's called Income Generator Blueprint. So, i-share ko sa inyo yung blueprint kung how I created multiple sources of income. Baka makatulong sa inyo. And good news, free to free. Oo. Courtesy of Quicks. Siyempre. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Dita. Maraming salamat mga kapatid. Tatandaan, as I always say, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Yes! Hi guys, this is Quicks. We'd like to invite you to join us this coming June 12, Independence Day at ToyCon Philippines happening at SMX in Pasay City. Hope to see you guys there. Pinakamaling mindset din na nakikita ko is being jack of
all trades. I've seen people that were successful in the industry that they are, pero na-blind sa new opportunities. But most of the time, they're threats. Paano mo lalabanan ang taong nakafocus? Ikaw, pumasok ka sa industry ko ng watches. Today, ka pumasok. Pare, you can beat me. And a lot of people have that mistake, is running after money. In success, money will follow. You have to do what you're good at. You have to do what you love and you're passionate about. Ngayon, pag nakatikim na ako ng success, hindi na ganun kasarap. Bakit? Kasi alam kong pwedeng mawala ulit sa akin. Okay. Even right now, kahit ako na andito, takot ako. Natatakot ako na everything in a glimpse of an eye, all na napaghirapan ko, pwedeng mawala yun. And guess what? If that happens, I won't stop. Kasi marami nakikita yung success mo eh. Pero hindi nila nakikita when you're alone. Sinong kinakausap mo? Sinong tinatakbuhan mo? Honestly, sa tinatakbuhan, wala eh. Ano yung pinaka siguro maling mindset ng isang tao pagdating sa pera? Money is everything. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.